LNPOV. Sorry nanay, sasabihin ko naman sa'yo ngayon, kaso naunahan ako ni Julia na magsabi. Hindi na ako nakatanggi nung mama na ni Julia ang nakiusap sakin at lumuhad. Isang linggo lang naman nanay, sabi ni Dexter. Dexter, hindi pa ako magaling. May ilang session pa ako sa kanya diba? Gusto sana kita intindihin at huwag magalit sa'yo, kaso binaliwala mo kung papayag ako o hindi. Nagdesisyon ka lang ng para sa'yo. Paano kami ng mga bata? Galit na sabi ko. Isang linggo lang naman nanay. Uuwi ako agad. Hindi lang talaga ako makatanggi sa nanay ni Julia. Natulungan niya kasi ako nung nag-uumpisa pa lang akong magdoktor, sabi pa ni Dex. Umalis ka na. Tutal wala nang makakapigil pa sa'yo. Nagdesisyon ka ng ikaw lang. Ayaw muna kitang makita. Sigaw ko. Lumapit siya sakin at niyakap ako. Nanay naman, hindi ko naman sinasadya na pumayag. Napasubo lang kasi ako. Promise babalik agad ako. Sorry na nanay, pagmamakaawa ni Dexter. Umalis ka na. Buo na ang desisyon mo. Hindi na ako nagalit sa'yo nang palagi mo nalang kasama si Julia. Halos araw-araw napapabayaan mo na kami ng mga anak mo. Iniintindi ko lahat yun para sa'yo, pero ngayon samobra ka na. Ayaw muna kitang makita. Umalis ka na. Galit na sigaw ko. Nanay, malumanay na sabi niya. Tinanggal ko ang pagkakayakap niya, at saka humarap sa kanya. Umalis ka na. Sobrang galit ko. Nag-empake si Dexter habang naman ay nakaupo lang sa kama, at nagpipigil umiyak. Ellen, hindi mo ba man lang ako uunawain sa nangyari? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, ay hindi mo ako kayang patawarin, malungkot na sabi niya. Ganun ba? Gusto mo tanggapin ko lahat kahit mali ka? Salamat sa lahat ng ginawa mo sakin. Kung alam ko lang na isusumbat mo hindi na sana kita pinakasalan pa, hindi ko na napigilan ang luha ko. Ngayon ko lang siya narinig na nanimbat. Hindi ko sinasadya nanay, sabi pa ni Dexter. Umalis ka na, sigaw ko. Umalis si Dexter kasama si Julia. Umiyak lang ako nang umiyak sa kwarto ko. Siguro isang oras ang nakakalipas nang kumatok si Mama Letty. Ellen anak, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Mama habang kumakatok sa pinto. Pasok po kayo, sabi ko. Umupo ako sa kama ko, at sumandal sa headboard. Lumapit si Mama sa akin at niyakap ako. Gusto mo bang dito muna ako matulog? O gusto mo ba tawagin ko sina Alex at Jordan? Tanong ni Mama. Gusto ko po muna mapag-isa, sabi ko. Ellen anak, alam mong parang tunay na anak na ang turing ko sa'yo. Kung kailangan mo ng kausap ay nandito lang ako. Alam kong si Dexter ang mali sa nangyari. Huwag kang mag-alala babatukan ko at sisermonan ko si Dexter, para matauhan, sabi pa ni Mama Letty. Ma, gusto ko po sanang intindihin si Dexter. Doktor po siya at alam ko naman po na kailangan siya ng mga taong may sakit. Magsabi lang po sana siya. Hindi naman po ako madamat at palaasa, di ko na napigilan ang luha ko. Agad naman akong niyakap ni Mama. Anak, hindi ko din gusto ang mga ginagawa ni Dexter. Hindi ako bulag para hindi mapansin iyon. Kung ako lang, gusto ko sana nabigyan mo ng leksyon ang anak ko. Naranasan ko na kaya yan sa Papa Emilio mo. Buntis pa ako noon at halos pabayaan ako ni Emilio. Sa sobrang galit ko binigyan ko siya ng leksyon. Dapat gawin mo din ang ginawa ko, proud na sabi ni Mama. Napaharap ako sa kanya, dahil na-curious ako sa mga sinabi niya. Anong ginawa mo ma? Tak ang tanong ko. Simple lang. Tinagwan ko ang Papa Emilio nyo. Si Seb ang pinagbuntis ko noon, at dinala ko lahat ng mga anak ko, sabi pa ni Mama. Tingin nyo po tama lang po ba na gawin ko ang magtago? Tanong ko. Mahal na mahal ka ni Dexter. Kapag nawala ka hahanapin ka nun. Mababaliw ang anak ko, kapag hindi ka nakita. Minsan kasi kailangan natin iparamdam sa kanila na hindi sa lahat ng bagay sila ang masusunod. Minsan kailangan nilang malaman ang halaga natin bilang asawa, at higit sa lahat hindi tayo isang bagay na basta na lang iiwan, at aasa sila na nandun pa din tayo kapag binalikan, paliwanag ni Mama. Ma, magtatanong sana ako, kaso pinutol niya agad ang sasabihin ko, kasi nakita niyang takang-taka ako. Naranasan ko na lahat yan sa Papa Emilio nyo, kaya huwag kang magtaka. Magkakaugali yang mag-ama, kaya alam ko lahat. Umiyak ka kung gusto mo. Alam kong galit ka pa sa kanya.
Pero sana sa susunod na araw maging matatag ka na para sa kambal. Kung handa ka na pag-usapan na natin ang pagpaparusa kay Dexter, sabi ni Mama. Sige po, yun na lang ang nasabi ko. O siya, hahayaan muna kitang mag-isa. Kung hindi mo maasikaso ang kambal, ay tawagin mo kami ni Yaya Cora, sabi ni Mama bago siya umalis. Mahimbing naman ang tulog ng kambal, kaya humiga ako sa kama. Mag-isip-isip ako sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang kaya kung patawarin si Dexter agad. Alam kong nabigla lang siya sa panunumbat niya. At isa pa totoo naman yun, sa dami ng naitulong niya, ay hindi ko kayang magalit sa kanya ng matagal. Doon lang talaga sa Julia na yun. May something kasi. Papayagan ko naman si Dexter kung nagpaalam siya. Napabuntong hininga ako nang naisip ko na ito ang pinakamalala namin away. Hindi naman kasi kami nag-aaway talaga. Konting tampuhan lang, tapos hindi lilipas ang isang araw na hindi kami nagkakabati. Ngayon lang, natigil ako sa pagmumuni-muni ko, nang makareceive ako ng text. Nanay, pasakay na ako ng eroplano. Sorry na po, hindi na mauulit. Uuwi ako kaagad at tatawag ako palagi. I love you nanay, sabi ni Dexter sa text. Hindi ako nag-reply sa kanya. Umiyak lang ako nang umiyak hanggang sa makatulog. Kinabukasan nagising ako na wala ang kambal sa kwarto. Hindi ko nga sila narinig na umiyak. Napahimbing nga ang tulog ko. Lumabas ako ng kwarto para mag-almusal. Nagulat ako pagkababa ko na nandun sina Seb, Migs at Joseph, at inaalagaan ang kambal. Si Migs ang nagpapadede kay Camila. Si Seb naman ay tulog katabi ni Sofia na tulog din. Si Joseph naman ay nagtatrabaho ata sa laptop niya, habang tinatapik-tapik si Sofia. Anong oras pa nasa inyo ang kambal? Tanong ko. Tapos tumabi kay Migs. Kagabi pa Ate Ellen. Hindi ka na namin ginising kasi sobrang himbing ng tulog mo, sabi ni Joseph. Hindi ba kayo nahirapan? Sana tinawag nyo si Yaya Cora, sabi ko. Hindi naman. Ang babait nga ng mga pamangkin namin. Lalo na si Sofia na antukin. Eto nga si Seb bagsak kakalaro kay Camila. Tuwang-tuwa kapag nakangiti si Camila. Sabi pa ni Migs. Pasensya na kayo at nadamay pa kayo sa problema namin, malungkot na sabi ko. Ano ka ba Ate Ellen, pamilya tayo. Kami nga ang nahihiya sa'yo sa ginawa ni Kuya. Mali talaga na magdesisyon siya mag-isa. Nabalik na naman yung ugali ni Kuya na mahilig tumano ng utang na loob, kahit sa totoo lang bayad niya na ito at sobra-sobra pa. Hindi siya makahindi lalo na kung medical reason ang dahilan, sabi pa ni Joseph. Bakit? Ano ba ang utang na loob niya kina Julia? Tanong ko. Nung nag-uumpisa kasi si Kuya Dex magdoktor, medyo nahirapan siya. Intern siya kaya medyo puspusan sa paggawa ng thesis, puyat at halos sa ospital na siya tumira. Ang namamahala pa noon ay ang pamilya ni Julia. Nandun yung time na namatayan ng pasyente ang team ni Kuya Dex, at sobra siyang nanlumo. Tapos may isang insidente na nagkamali si Kuya, at muntik na siyang matanggal. Confidential kaya limitado lang ang alam namin, paliwanag ni Joseph. Pero sabi ni Kuya Dex hindi naman siya ang may kasalanan. Ewan, magulo ang sitwasyon ni Kuya noon. Tapos biglang nawala yung issue sa kanya. Di namin alam kung may alam sila Mama at Papa sa nangyari kay Kuya. Sabi ni Mama, antayin na lang namin na si Kuya Dex ang magsabi sa amin, kwento naman ni Migs. Napaisip naman ako sa kinuwento nila. Na-curious tuloy ako. Gaano ba kalaki ang utang na loob ni Dex, para hindi siya makahindi sa pamilya na yon? Lumabas si Mama mula sa kusina. O gising ka na pala. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Kumain ka muna at pagkatapos, ay pag-usapan natin ang sinabi ko sa'yo, sabi ni Mama. Ma, may sikreto kayo ni Ate Ellen, tanong ni Seb na kakagising lang. On bakit aangal kayo? Tanong ni Mama. Sali kami, natatawang sabi ni Migs. Oo nga Ma, hindi kami magsasabi kay Kuya Dex, at kay Papa Promise, sabi naman ni Seb. Ayoko madadaldal kayo, sabi pa ni Mama. Naman pagmamaktol ng tatlo. Napangiti ako sa kanila. Ang saya nilang tingnan. Nagpapasalamat ako sa Diyos, kasi sa ganitong pamilya niya ako ibinigay. Kumain kami nila Mama. Si Papa Emilio nasa meeting daw, at maagang umalis. Pagkatapos naming kumain ay ibinili ni Mama ang kambal sa mga yaya.
Hindi papasok ang tatlong kapatid ni Dexter sa opisina, kaya sila ang aalalay sa kambal. Pagkatapos ay nagpunta kami ni Mama sa mall. Tinawagan niya si Jordan at nagbonding kaming tatlo. Binilihan ako ni Mama ng mga bagong damit, na sa totoo lang malayo sa personality ko. Nagpasalon din kami. Pinakulayan ni Mama ang buhok ko, at nagpa-manicure at pedicure na din. Nagpa-spa din kami. Tuwang-tuwa naman si Jordan dahil nakalibre siya. Pauwi na kami nang magyayapa si Mama sa isang coffee shop sa mall. O ngayon handa ka na sa gagawin nating pagbibigay leksyon kay Dexter. Nakausap ko na ang papa mo. Sa isang araw darating si Faith para mak-hack up ang kambal, para next week pwede na kayong makalipad sa Italy, sabi ni Mama. Ano po? Tanong ko. Kinausap ko ang daddy mo tungkol sa mga plano ko. Huwag kang mag-alala, ako ang gagastos lahat ng gastusin sa trip nyo sa Italy, masayang sabi ni Mama. Sino pong kasama ko? Tanong ko kay Mama. Si daddy mo, si Daniel, si Jordan, si Alex at ang kambal. Excited na sabi ni Mama. Yun o, makakapagbakasyon na ako sa ibang bansa, masayang sabi ni Jordan. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nagulat na lang ako at may text si Dexter. Nanay, ano ito? Bakit ka nagsusuot ng ganyan? Sino kasama mo? Sabi ni Dexter sa chat. Napatingin naman ako kay Mama. Umpisa pa lang yan sa mga plano ko, Ellen. Huwag mong sagutin ang text at tawag niya, para lalo siyang mabaliw, hahaha. Sabi ni Mama. Nagkatinginan kami ni Jordan, tapos bamulong siya sakin. Ang cool sana ni Tita Letty, kaso may pagkamaldita din pala. Kawawang Dexter, nagtawanan kami ni Jordan. Dexter POV. Habang nasa eroplano kami ay hindi ako mapakali. Hindi ako sanay na galit sa akin si Ellen. Sobra na akong naging busy sa trabaho ko. Mag-relax ka nga, Dex. Malaki na ang asawa mo. Hindi naman siya pababayaan ng pamilya mo. Hindi naman siya ganun kalala, para mag-alala ka ng ganyan, napanganga ako sa sinabi ni Julia. Teka lang Julia, hindi siya ganun kalala. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Mula pagkabata ay biktima na ang asawa ko ng pangmamaltrato ng pamilya niya, naranasan niyang mamatay ang grandparents niya, nakidnap, nakasaksi ng pagkamatay ng papa niya. Nasaktan ang ate niya, tapos sasabihin mo sakin na malaki na ang asawa ko at hindi siya malala. Para yatang hindi na ikaw ang Julia na nakilala ko, sabi ko kay Julia. Ay nako, masyado kang magsalita. Relax lang. Mag-enjoy ka lang sa bakasyon mo, sabi niya na ipinagtaka ko. Bakasyon? Di ba may sakit ang uncle mo? Nagtatakang tanong ko. Ay oo nga, may sakit nga siya, sabi niya. Hindi na lang ako kumibo. Natulog na lang ako buong biyahe namin. Pagkalapag ng eroplano, ay agad akong lumabas at binuksan ko ang cellphone ko. Nagulat na lang ako nang may mag-send sa akin ng picture ni Ellen, na napaka-daring ng suot. Anak ng tipaklong, sinong nag-send nito? Numero lang ang nalabas at wala siya sa contact list ko. Agad kong tinext si Ellen. Nang hindi ito nagre-reply ay hindi ako nakatiis at tumawag ako. Pero bigo ako dahil ayaw nitong sagutin. Halika na Dex, naghihintay na ang sundo natin. Ayon na yung pinsan ko, sabi ni Julia. Inayos ko ang bagahe ko, at sumakay sa sasakyan. Naiayos ko na ang kwarto nyo ng kasama mo, Ate Julia. Pwede na kayong magpahinga pagka-uwi natin, sabi nung pinsan ni Julia. Teka, di ba sabi ko sa hotel ako mamamalagi, sabi ko. Dex, sabi nila Mommy sa bahay ka na lang daw. Ako ang mapapag-alitan, kapag hindi kita kasama at pinabayaan na sa hotel mamalagi. Marami namang bakanteng kwarto sa bahay, sabi pa ni Julia. Hindi na ako kumibo, kaysa menos ako ikanalma ko ang sarili ko. Naalala ko na naman ang picture ni Ellen. Tumunog na naman ang CP ko, at may nag-send ulit ng picture ni Ellen. Nakita ko na nagpakulay ng buhok si Ellen. Lalong gumanda ang asawa ko. Teka, may pinapagandahan ba ang asawa ko? Sa sobrang selos ko, ay tumawag ako sa kanya, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hindi ako nakatiis at tinawagan ko si Joseph. Hello Kuya Dex, anong atin? Tanong niya sa kabilang linya. Asan ang asawa ko? Asan ang kambal? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kuya, busy ako sa trabaho ko. Sige, may tatawagan pa akong kliyente. Bye kuya, paalam ni Joseph. Napakunot ang noo ko.
Sunod kong tinawagan si Migs. Hello kuya, nasa meeting ako. Tawagan kita pagtapos. Bye, sabi ni Migs. Sunod kong tinawagan si Seb. Hello kuya Dex, sabi ni Seb sa kabilang linya. Seb, asan ang ate Ellen mo? Sino ang kasama niya? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kuya Dex. Pauwi pa lang ako sa bahay. Bakit may problema ba? Tanong ni Seb. May nagpapadala ng picture sa akin. Hindi ko alam kung sino. Ayaw kasi sumagot ni Ellen sa mga tawag ko. Kasama niya ba sina Alex at Jordan? Tanong ko pa. Hindi ko alam. Tanungin ko pagka-uwi ko. Sige kuya Dex, magdadrive pa ako, sabi ni Seb. Nakakapagtaka lang ang mga kapatid ko, dati-rati kada magtatanong ako o magsasabi ay gumagawa agad sila ng paraan. Bakit parang ngayon ay ayaw nila ako makausap? Tinawagan ko sina Jordan at Alex, pero sabi nila hindi nila kasama si Ellen. Sobra ata ang galit ng asawa ko, para pagtaguan ako. Nakarating kami sa bahay nila Julia, at inihatid nila ako sa kwarto ko. Habang nag-aayos ako ng gamit ko ay pumasok si Julia. Nakakatampo ka talaga Dex, hindi ka man lang nag-imbita sa kasal mo, sabi ni Julia. Biglaan ang lahat. Teka, kailan ba tayo pupunta sa uncle mo? Tanong ko. Bukas pa siya pwedeng dalawin, kaya magpahinga muna tayo o di kaya maggala tayo, enjoy mo muna ang lahat, sabi ni Julia. Hindi na. Marami pa akong gagawin at isa pa gusto kong magpahinga. Ipag-aisang mo na lang ako kapag aalis na tayo bukas, sabi ko. Pero Dex, binuksan ko ang pinto at hindi ko na siya pinatapos pa magsalita. Nang makaalis si Julia, ay sinubukan ko ulit tawagan si Ellen. Hindi ako sanay na hindi siya nakakausap. Alam kong mali ang ginawa ko. Nabalik na naman ako sa dati kong ugali, na hindi makatanggi. Makailang beses ko pa siyang tinawagan, pero hindi siya nasagot. Hanggang sa nakatulog na ako. Kinabukasan nagising ako bandang tanghali na. Sobrang pagod ko kasi at ilang araw din akong nag-opera. Hindi biro ang oras nun. Merong 6 hours at meron namang 12 hours. Kaya siguro napasarap ang tulog ko. Lumabas ako ng kwarto, at nadatnan ko si Julia na nakikipag-usap sa 3 babae sa may sala nila. Nang makita ako ni Julia ay hinatak ako, at ipinakilala sa mga ito. Dex, mga kaibigan ko pala. Girls siya si Dex, yung doktor na sinasabi ko sa inyo, pakilala ni Julia. Ang swerte mo Julia, bukod sa gwapo matalino pa, sabi nung isang babae. Kumunat ang noo ko sa sinabi nung babae. Ano naman kinalaman ko kay Julia? Teka Julia, kailan ba tayo pupunta sa uncle mo? Tanong ko. Hindi pa daw pwede sabi ni mommy, sagot ni Julia. Bumalik ako sa kwarto ko, at nagtrabaho na lang. Medyo hindi na maganda ang timpla ko, dahil hindi ko pa din nakakausap si Ellen. Ilang beses ko silang tinatawagan, pero ayaw nila akong kausapin. May kakausap nga sakin, pero binababa agad. Miss ko na ang kambal at ang asawa ko. Lumipas pa ang mga 2 araw, ay hindi pa din kami nagpupunta sa ospital. Ilang araw ko na din binuburo ang sarili ko sa pagtatrabaho, gamit ang laptop ko. Bumaba ako dahil hindi na ako makatiis. Gusto ko nang umuwi. Pagbaba ko ay nadatnan ko si Julia, at ang buong pamilya niya sa sala. Nandito na pala si Dexter. Pwede na nating pag-usapan ang kasal, sabi ng lolo ni Julia. Kasal? Tanong ko. Bamulong sakin si Julia na makisakay na lang. May napili na akong date ng kasal nyo, sabi pa ng lolo niya. Teka lang po, sinong ikakasal? Nagtatakang tanong ko. Ikaw at si Julia ko. Kaya ka pinuntahan ni Julia sa Pilipinas, ay para pag-usapan ang kasal nyo, masayang sabi ng lolo ni Julia. Ano te Julia, hindi ba kaya ako nagpunta dito, dahil nakiusap ang mommy mo na gamutin ko ang uncle mo? Nasaan na ang uncle mo? At isa pa, bakit ako ikakasal sa'yo? Hindi ba alam mong may asawa at anak na ako? Niloloko mo ba ako? Galit na tanong ko. Relax lang Dex, sabi nung daddy ni Julia. Relax po. Iniwan ko ang asawa at mga anak ko, dahil akala ko medical emergency ang pupuntahan ko dito. Nagalit pa ang asawa ko sakin, dahil sa pag-alis ko tapos relax. Tapos ngayon malalaman ko na ikakasal ako. Pinagluloko nyo ba ako? Asan na ang pasyente? Galit na tanong ko. Sino bang pasyente?
Tanong nung isang pinsan ni Julia. Si Uncle Gino, sagot ko. Matagal nang patay si Uncle Gino, 3 years na at ang kinamite ay aksidente, sabi nung isa pang pinsan niya. Napatingin ako kay Julia at sa mommy niya. Niloko niyo ako. Pinaniwala niyo ako na may pasyente ako, para makasama dito sa Amerika. Tapos gusto niyo ako makisakay sa kalokohan niyo. Hindi ako puppet niyo. Sigaw ko. Lumapit sakin si Julie, at hinaplos-haplos ang braso ko. Pwede ka naman ikasal dito. Tapos magpa-annulment ka na lang. Minahal mo naman ako, nang aakit na sabi ni Julia. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi mo. Doktor ka pa naman at psychiatrist, tapos ganyan ka mag-isip. Delusional, galit na sabi ko. May atraso ka samin. Malaki ang utang na loob mo sakin. Hindi ka tuluyang naging doktor kung hindi dahil samin. Dapat nga ay pinakasalan mo na si Julia nung mga panahon na iyon. Pero anong nangyari, pinagbigyan ka ni Julia, at naghintay sa iyo dahil sa sinabi mong papakasalan mo siya, galit na sabi ng daddy ni Julia. Yan po ba ang sinabi ng anak nyo? Pues lahat ng sinabi niya ay mali. Naawa lang ako sa kanya dahil kaibigan ko siya, at isa pa siya ang may atraso sakin, hindi ako. Ano Julia, hindi ba usapan natin na magpapakalayo ka, at sasabihin mo sa pamilya mo ang tunay na nangyari? Bakit hindi mo pa sinasabi? Galit na sabi ko. Dahil mahal kita noon pa. Akala ko pagtapos kong mag-aral ay makakabalik ako sa'yo. Kaso pagbalik ko ay nagpakasal ka na. Oo, inaamin ko na nagkamali ako noon, pero ikaw talaga ang mahal ko. Umiiyak na sabi ni Julia. Kung wala naman palang pasyente uuwi na ako. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo Julia, galit na sabi ko. Tumalikod ako, akmang aakyat para kunin ang mga gamit ko, nang magsalita ang lolo ni Julia. Paano ang anak niyong si Kyle? Hindi mo man lang ba siya bibigyan ng buong pamilya? Ikaw ang ama, kaya dapat panagutan mo sila, napatingin ako ulit kay Julia. Kung nakamamatay lang ang tingin kanina pa siya natamba. Nagpatuloy ako sa pag-akyat, at kinuha ko ang mga gamit ko. Wala akong panahon na makipaglokohan sa mga baliw na ito. Gusto ko lang umuwi at makita ang mag-iina ko. Nagsisisi na ako kung bakit ako nagpunta pa dito.